Welcome to BSCO Podcast! Siyempre, mag-i-start tayo sa ating CEO and founder, Miss Nikki. Ito Being formal. Yes, ay. Yeah! Yan, Miss Nick, kamusta naman ang buhay-buhay natin today? Ganun agad. Oh my gosh! Go. Ang galing ng mga host na to. Parang hindi walang script pa. Ay, kamusta mo muna natin si Miss Nikki? Anong masasabi natin? Anong masasabi mo, Miss Nikki, na nag-i-start na tayo ngayon sa ating BSCO podcast? Kasi before, Siyempre, thankful, no? Kasi before idea lang namin to. Talaga idea lang namin, mag-podcast kaya tayo. Kasi machika kami, behind the scenes. While working, very machika namin. Kahit ano pinag-uusapan namin, kahit mga masiselang bagay, mga lahat na napag-usapan namin. So, naka-idea kami, what if gawin natin content, no? yes. Kasi ang everyday meeting namin, guys, hindi mawawala ang chikahan. And what's good kasi with Miss Nikki, pwede kaming mag-open ng topic, even sensitive ones. Pwede namin mag-chika with her. And siya din, meron din siyang, Diyos ko, ang dami. Oo, na parang, Oo. Ano? sabihin. Ay, hindi ganun. Tsaka ano, ang maganda kasi kay Miss Nikki, kasi she's that type of person. Yes! She's the type of person, guys, parang hindi lang siya CEO, you know. Siya ay tao talaga na para bang pwede mong kausapin sa mga problems mo sa buhay, Totoo. ganyan, di ba? Talagang comfortable yung mga mga topic mo sa kanya or kung ano mo yung mga pinagdadaanan mo in your Daily life, di ba? life. Pinopromote niyo ako. Thank Hindi, you. Miss, totoo talaga yun. Hindi namin sasabihin yan dahil yan tataasan ni Miss Nikki sa Yes, thank you so salamat naman. Thank you, Jan. Financing. Salamat po. Ay, Wala pa. wala pa. Okay, may Ano? Ito na yung mga question na parang napapastante speak na lang si Miss Nikki. Eto guys, pinipare namin itong mga questions na to. Madaming juicy questions dito. So, merong business, BSEO, merong personal life. Madami. Sobrang, oh my gosh, sobrang dami. Parang halo-halo siya, tapos may mga negative ko. Nasabi agad. Sabihin na yun. Sinabi mo. Sorry. Okay, sige. Simulan na natin yung Ate Joy. Ready ka na ba, Miss Nikki? Yes! Ready na si Miss Nikki? Ready na. Napapa-ano na lang. Sige, huwag na lang ako magsalita sa inyo. Sorry. Ano? Ganito kami kanaldal, guys. Diba? Ang tagal na natapos. Wala pa yung first question, no? Sige. First question. Si Ate Joy ang magtatanong. Anong question natin na pinaka-first? Okay, first question. Miss Nikki. Parang po Miss Universe. Nakagahan na siya. Miss Nikki, describe yourself in 3 words. Ay, Fan muna tayo. okay. Ano lang muna? Sobrang simple. Shuttle lang muna. Okay. Ano ako? Maarte, jologs, and kuripot. Yun na yun. Oh. Yes, yun na yun. Very jolos. Parang, Kuripot ako Kung ikaw compare mo ko sa ibang founders, diba? Kuripot ako. Right? sige Miss, pwede Kuripot na ako. yun. Yes. Kuripot. O yun, mag-grease si Ray. Diba? Sabi ni Ray. Kuripot ako Ganun. Oo, diba? Kasi, siguro in a way, pero kasi pagka sa amin, generous siya pagka, basically hindi kami nagugutom. Kasi parang norm yun. Parang dapat lang na i-provide. Hindi normies Ay, talaga. not a lot provide food. Talaga. Dahil dyan si Miss Nikki ang magpapahanda ng Noche Buena mo. Yes, more than For 500. more than 500 pesos ang Noche Buena ni Miss Nikki. 500,000. Okay. Hello! Over. Ala. Sige, Next question. last question. Ano bang i-ask natin kay Miss Nikki? Yung pinaka-ano na ba? Hindi. Feeling, ang over naman yung next question. Be, sobra. Feeling ko ikaw dapat magtanong din. Sige. Tanongin mo yun. Ano tatanong? Miss Nikki. Oh. Ay. Sobra. Sige. Ano naman, parang about the brand muna tayo. Kasi syempre, ito yung showcase natin. BSO, di ba? Why did you start building a brand? Syempre si BSCO, bakit mo siya sinimulan? Like, ano yung reason behind the BSCO in yourself? Ganun. In yourself! Yourself! Sarili. Okay, so the reason why I built this brand is because nga, nabuntis nga ako. Na-share ko na to sa TikTok ko. Yeah. Na nabuntis ako at an early age. So parang 19? 18 na buntis ako. So yeah. So at yun yung starting point. Kasi if nabuntis ka and syempre yung bata kailangan mong
give ng, i-provide yung mga needs ng bata from panganganak hanggang sa lumaki yung bata. So, yun na yung focus ko. But yung mga pinag-applyan kong jobs, I tried VA, I tried designing. Oo, nagde-design din ako ng logos, ng any works na involving Photoshop, mga ganon. Mga flyers, ganon. Pero the client is nasa US, mga ganon. So yun, dahil di enough yung ina-earn ko for the kid. Kasi yung time na yun, medyo hindi pa ganun kataas yung rate ng mga VA eh. At saka ng mga sa online, hindi pa ganun ka-dollar siya eh. Dollar siya, pero it's not too high. It's not high yung rates nila. So nga, dahil doon, so napag-isipan ko na magnegosyo. Nag-start lang yun sa printing, mag-custom ng t-shirts, ganon. Yeah, so yun. Built BSEO for my kid. Kumbaga para kay Sander talaga to. As Yeah. a SEO. As a mother. She's a mother. Sobrang mother. Yes. Tapos may nakita pala ako kasi di ba hawak ko din yung Instagram ng BSCO kasi nga ako nagdun may isang account pa na BSCO cases. Okay, sir. Cases din. Nag-try ako before. Cases mix. Phone cases. Oo, na-try ako before. Pero hindi ko natuloy. Natuloy siya, pero like, nag-sell lang ako ng around 500 units. Then after doon, nag-stop ako. Oo. So, ang dami palang, Ang daming pinagdaanan. Oo. Yes. Yung BSO cases, hindi na na-chika news. Kumbaga miss, parang paano mo nahanap yung path mo sa clothing? Kasi di ba parang nag-start ka din sa... Nag-start ako sa internet shop. May internetan. Anong tawag dyan sa Tagalog? Sa Bisaya kasi naka-internetan. So, sa Tagalog, parang meron ako internet shop. Nagra-run ako ng internet shop. Doon yung mga bata. Com shop! Yeah, com shop. Yeah, may ganun ako before. Inutang ko sa dad ko. Yun yung unang capital na inutang ko sa dad ko. Nabayaran ko naman na. Tagal-tagal na. So, yun. Parang doon sa pera from there, doon ko nag-start ako ng tahian. Yung tahian, nag-start lang siya sa printing ng baso. Alam mo yun, mga custom sa mugs. Nagpe-print ako ng unan. Tapos gumagawa ako ng bags. Yung bags, yung naps. Anong tawag yun? Yung may string dito. Wait. May tawag doon. Ano yung tawag doon? May tawag doon, B. Alam mo May yun? tawag doon. String bag? Hindi. Parang ganon. String bag. Nagbenta din ako ng string bag. And then, hanggang sa nagbenta ako ng Dota. Yung talaga yung first ko, Dota. Dota shirts. Dota shirts, custom Dota, hoodies ng Dota. Kasi yung mga players niyan, sobrang, ang tawag dyan, gumagastos sila pagdating sa hilig nila. So, malaki yung pinapatong ko, ganun, paldo-paldo din doon. Pero dumating ang time na humina yung Dota community. Yeah. Yes. So, nung humina na sila, doon na naglilo na ako. And then, naisipan ko, magpang-girls kaya ako. Doon umuso yung crop top before. Kasi uso yung high waist nung panahon na yun. Yes. Kasi Skinny high waist. Yeah, umuso. Yung age sneaker. Diba? Pares tayo. Uso nung time na yun. Kaya uso din yung crop tops na t-shirts. Na yung pinagpiprint ko, yung mga brands nga dito. O kahit anong brands na gusto nila, mag-request sila, go print natin yan. Yun, doon ako nakaipon hanggang sa lumaki yung tahian. Kumbaga parang ang dami palang pinagdaanan ni Miss Nikki sa pag-build ng brand niya. So hindi lang siya nagsimula sa BSEO na pangbabae talaga. Oo. Tsaka hindi siya, kumbaga na-build siya over the years. Yeah, over the years. Tagal-tagal din. Parang what year yun, Miss Nikki? 7 years na kasi sa 7 years BSEO. sa BSEO. Yung hindi pa si BSEO siya. Hindi pa siya si BSEO. Siguro kasali nun, mga around 9 years. 9 years na. Siguro, oo. Pinaka-unang Kasama nung hindi pa BSEO na nag-business ako. Sobrang tagal na rin pala. Okay. Prior to that question, Miss, syempre, pinagdaanan mo yung ganun karaming kinds of businesses bago mabuo talaga si BSEO. Syempre, as a business owner, ano yung mga struggle mo building yung BSEO brand mismo? Kasi yun yung parang, yun talaga yung na-build. Yeah. Struggles, ang daming struggles pag nagtatayo ka ng business. First dyan, syempre ang first step sa pagtayo ng business, yun yung pinakamahirap. Kasi as a founder, kailangan mong aralin lahat. For example, ikaw ang tagapak, ikaw ang marketing, ikaw ang model. Kailangan mong gawin lahat, no? Para kasi for me, I need to learn everything para ma-apply ko or maturo ko ng maayos sa mga taong i-hire ko soon. Yeah. Oo, ganun siya. Kailangan may alam din ako. Kasi baka lokohin lang ako, ganun.
So, Miss, no, very hands-on, kumbaga. Very hands-on. Ganun talaga usually ng mga nagsa-startup pa lang, ganun talaga. Kahit pagbili ng mga materials for the ibebenta mo, ikaw ang bibili. Bumibili ako nung nag-jeep ako. Tapos malalaki yung hawak ko, mga ganito kalaking cellophane na puno lahat yan ng supply. Tapos ikaw lang yun, Miss, mag-isa. Ako lang mag-isa. Buntis pa ako nun. Gumagano ako. Hindi ko alam. Oo. Uy, Tapos naiiyak na lang ako sa jeep, buntis ako, ang dami kong dala na mabibigat na t-shirt, puno ng t-shirt na mabigat yung ginaganon ko lang, strong masyado. Ngayon, hindi ko na kayang gawin yun, di ba? Kasi guys, can you imagine, buntis ka, 19 years old, mag-isa, tapos ganun kadami yung bibit-bitin mo. Di ba? Just to build a brand. Yeah, just to build a brand. And I don't know, just to make ends meet. Oo. Kasi nung panahon na yon, walang-wala din ng parents ko. Like, we are poor talaga. Ng time na yun. Oh my God! Hindi namin alam yung ganung background. Hindi ko alam na, kumbaga nung age na 19 si Miss, siya mismo yung nagbibit-bit noon, or alone siya Oh, in alone. building I'm alone. the brand. Yeah. Oo. Tsaka, isipin mo yun sa sobrang tagal, nag-pay off naman na. Oo, ganun. Ganun ang mahirap sa business, guys. Pag magsa-start kayo, parang expect na ganun ang pagdadaanan nyo. So, maganda yung fruit niya at the end of the day, pero pagdadaanan mo is super, lahat ng problema nasa iyo. Ganun. Tsaka bago ka maging CEO talaga, is, kumbaga kung ano yung mga trabaho na ibibigay mo sa mga i-hire mo sooner pag lumaki na yung brand mo, is talagang manggagaling muna siya sa'yo. Like, parang kagaya na ginawa ni Miss Nikki. Siya muna yung mga nagbitbit ng ganito, siya bumili ng ganito, just to build this brand. Kumbaga siya yung magtuturo nun sa future na mga magiging tao niya. Ganyan lang yan kasi wala akong pera, wala akong kapital. Kaya ganun. Parang dadaan siya sa very slow process. Pero if ang negosyante ay maraming pera, no problem, 'di ba? Pag yung kapital niya ay meron na, andyan na, walang problema. Pwede niyang i-hire agad. Basta marunong lang siya sa structure ng business. No problem. Okay, doon tayo sa second struggle. For me, as a founder, tsaka I'm very close to my employees na hina-hire ko. Sobra. Yes, I'm very close and I'm very friendly. So before, sobrang friendly ko sa kanila, I don't put up my boundaries. So ang nangyayari, naapektuhan din yung performance nila sa work, which is, as an owner sa business, yun din yung tinitingnan ko. Kung may ROI ba ako sa'yo? Yung binayad ko, okay pa ba? Yes. So parang yung, pag wala na kasing yung boundaries, ang tendency, mahirap ng pasunurin. Sobrang komportable na. Yeah, sa sobrang komportable na. Yeah. And ang mahirap dyan, pag gusto mo na siyang i-out, close na kayo. So masakit sa feeling na let go ng empleyado na napamahal na din sa'yo. Oo, tsaka si Miss Nikki talagang soft-hearted siya, guys. Oo. Kumbaga parang kapit na kapit siya sa person. Oh, kahit na alam mo yung tao, need niya ang trabahong to, need na yung pera na to. Yeah. Need niya kasi walang trabaho yung father niya. Alam mo? Yeah. Tsaka sobrang Payak na oh. Payak na oh. Tsaka ganun talaga si Miss Nikki sa mga tao. Oo. Diba? Ganun talaga. Like parang kahit ano pang betrayal na ginawa mo kay Miss Nikki. Oh. Yeah. Alam ko kasi yung story behind the person, kaya Yeah. nag-aalanganin ako mag-let go. Pero naman, kailangan kasi. Yeah. Yeah. Okay. Oh, wait muna, kasi yung luha ko gagawin. 3 session pa siya. Yung tissue. Nasa yung tissue? Yung makeup sayang ba? Sayang. Wala na, pinaurang ko na. Wala na. Oo. Bawal dapat i-hold siya. Kasi talaga si Miss Nikki, nagpe-prepare pa lang ako ng ano talaga, ay iiyak na talaga siya. Oh, yun ang problema ko, guys. Like, kahit anong kwento, kahit yung kwento is nakakatawa, iiyak ako. Diba? Kailangan kong pigilan. Talaga. Kailangan kong pigilan. Okay Pero na. kahit kahit nagkukwento ka lang ng buhay mo, magugulat ka, umiiyak na siya. Ako yung naiiyak. Ako yung naapektuhan, ganun. Nasobrahan sa pagka-empath na. Oo, tsaka kasi si Miss Nikki, pinuput niya talaga yung position niya kung ano man yung pinagdadaanan mo. Kaya nalalaman niya, parang nafe-feel niya kung ano yung attacking. So far, yun ang naaalala ko na struggles as a business owner. Yeah. Sige, next tayo. Next question, Ate Joy. Eto, about BSU pa din to.
So baka kasi parang need natin malaman yung answer ni Miss Nikki dito. So Miss, nung nag-i-start pa lang si BSCO, ano yung niche or yung aesthetic na gusto mong ipakita sa brand? Yung original branding. Yes. Yeah, ng BSU. Yung original branding namin, nag-start kami sa Putol Ulo. Kung alam niyo yung Sa Putol mirror shop. Di ba yun? Body lang? Hindi. Yung body lang. Body lang. Ito talaga. Na Coca-Cola body. Yun yung OG, na walang nakikitang ulo and all. Kasi ako pa lang noon, so kaya selfie-selfie lang sa katawan, ganun lang ginagawa ko. And uso kasi yun sa Pinterest. Kasi yung branding namin before is Korean. Kasi nung time na yun, na pag-boom ng BSO, yung uso din dito sa Pilipinas is Korean Yeah. aesthetics. So yun, ang Korean fashion, yun yung uso sa time na yun. Ngayon kasi more on basics, may maximalist, maraming styles. Ano na siya. Oo, Full na talaga. Totoo. Oo, kasi before yun talaga yung uso, talagang susuotin nila kahit ano. Yeah. Basta Korean, nakita nila sa idol nila, nakita nila kay Jennie, gano'n. Susuotin nila pa, yun. Ako, kumbaga, Miss, dun nag-start talaga yung parang itsura or yung gusto mong branding na ipakita. Oo, Kung man dun yung talaga. time kung saan ka nag-start. Yes, kasi ang gusto ko nun is, of course, I'm thinking of ways to earn more. Kasi start up pa lang yung business ko. Kaya kung ano yung uso, yun yung sasabayan ko. Yeah. So nung time na yun, na timingan lang na Korean. So go. Oo. Nag-start. Saka mabangs din kasi ako. So parang, bagay to sa akin na. Coquette din ako. Yeah. Oo. Parang naano ko siya, parang kaya kong intindihin or I understand the essence of the Korean aesthetics. Tsaka, Miss, bata ka pa kasi nun. Bata pa. Oo. Very bagets. Wala pa ako sa tamang pag-iisip. Oo. Pero, sa batang pag-iisip, Mhm. nakapagtayo na ng brand. Yes. Yes. Nabuild niya sa BSC. Namin sa BSCO. Dahil dyan, ito ang score mo. Ay, di ba? may score pala to. Okay, next question. Next question. Sige, ikaw na magbasa, Ate Joey. Hello! I love this guy. Kakabahan din yun. Ay, dito na yung sorry. Kasi, if you guys don't know, before ko i-ano yung question, Yeah. before, si Miss Nikki lahat, as in, from photos, videos, Shoe. shoot, Nabutan nila akong ganun pa. as in, siya yung nagsiset ng flash deals, siya ang pasahod, payroll, siya lahat. Yeah, Mhm. pati shoots yung ginagawa ko. Oo. Everything. Plan ng marketing, siya lahat talaga. Parang magugulat ka na lang sa kanya. Nagulat ka ako kasi one of the OG live host ako ni BSCO. Tapos yung first photo shoot namin na parang i-announce kami na live host, nagulat ako, siya yung nagpipicture sa amin. Sabi ko, hello, ganito yung CEO, siya yung nagpipicture. Mhm. Di ba kasi usually kasi makikita mo CEO, siya na yung nagmamando, siya yung nag-uutos. Pero siya at that time, siya mismo yung nagpipicture sa amin. Sabi ko, grabe, sobrang hands-on. Mhm. So talking about that, the question is, wow, very good, Miss Universe. At siya, as a CEO na super hands-on sa lahat ng bagay, especially marketing, siya kasi yun, paano mo napagtanto na kaya mo nang i-let go yung mga works na yun? And meron ka pa bang hindi pa kayang i-let go? Okay. So na-realize ko siya na kailangan ko na mag-delegate ng tasks. Kasi matanda na ako, 'di ba? Kasi 30 na ako. So hindi pwede forever andito ako. Ganito parati yung trabaho ko. Nagtatrabaho ako always. Kasi I'm preparing for my retirement. Advice. Palang miss, Yes, ganun dapat siya. Oo. So, kasi yung mindset ko before, I am very perfectionist. Kasi pag feeling ko, pag pinagawa ko sa iba, palpak to. Pag pinagawa ko sa iba, hindi nila kayang, hindi nila magets yung gusto kong mangyari. Parang hindi nila ma-achieve yung gusto kong outcome. Ganon. So, hindi ko siya inaasa sa iba. Ako lang. Para kasi, pinoprotektahan ko, of course, yung capital ko. Dapat hindi maganyan, ganito. So, mali pala. Which is, yun ang pinakamalaking regret ko sa business. Sobrang tagal ko siyang nagawan ng sistema. Ganon. Sobrang tagal talaga. Parang nag-start lang this year. Yes, na natauhan ako, ay, hindi pala, 30 anyos na ang babae ito. Kailangan pala, ang mindset natin guys, dapat,
let's not work for money. Let money work for us. So, ganun siya. So, dapat ang money ang nagtatrabaho para sa'yo. So, ganun siya. So, ngayon, kaya ko namang i-let go lahat. No? Kaya ko i-let go lahat. Pero, mahirap lang maghanap. Picky ako sa mga i-hire ko, yung mga tao. Yeah, I'm very picky with the people I hire. Kasi nga, ayoko magka-problema again, not like before, right? So, ayun. Natuto din ako doon na matutong kumilatis ng tao. Kasi sa time na yon, yung interview is via phone call. Yeah. Yeah, so I cannot see them in person. So, yun yung ano. Kasi pag sa personal, makikita mo kung anong klaseng tao siya. Yeah. Yeah, maging problem kasi sa sa workplace, pag yung tao is may attitude, Yeah. mahirap pasunurin, ganon. Tsaka makikita mo kung ano yung parang energy na nabibigay sa'yo. Yes. Yun pa lang sa interview. Yes. Pero kasi si Miss Nikki talaga, siya, magaling siyang magbasa ng tao, kamilatis. Mhm. Parang isang tingin niya pa lang sa'yo, okay to, maaasahan to. Parang alam niya na agad yung mga kaya mong i-achieve, ganon. Or yung parang kaya mong gampanan. Tsaka kahit picky si Miss Nikki sa mga i-hire niya na person, talagang naniniwala pa rin siya na lahat ng tao natitrain. That's true. Okay lang kahit hindi ka pa ganun kagaling. Gagawin kitang magaling. Ganun siya. Ganun. Basta may solid na foundation yung tao. Like, alam kong may talent tong batang to. Potential. May potential to, ganun din. Oo. Dahil dyan, ito ang score ni Miss Nikki. Ay, Uy, feeling ko dapat. ako na yan. Ako na, Ay, over. Over. Hala. Sana tayo? Wala. Yeah. No? No, Alam mo, bigat yun. Ako Okay parang kayo si Miss ah. Nikki. Okay kayo ah. Nininig yung Feeling alam ko, na. Ano? si Miss Nikki na. Yeah. Ito ang question, Miss Nikki. Medyo medyo mabigat. Over. Mga 5 kilograms. Ay, okay, ito yung question natin for you, Miss Nikki. Ayan, dumating ka na ba sa time na parang ayaw mo na ituloy ang BSCO? Of course, no. Maraming beses na naisip ko yan. First, nung recently lang nga, naisip ko na din yan na yung mga problems sa Pilipinas. Parang, sa paningin kasi, me and my family, parang nade-disappoint kami. Parang, ano ba yan? Wala nang pag-asa tong country na to. Parang iwan na natin to. Go, go, go na tayo. Ganun. Para kasi gusto namin mabuhay ng mapayapa. Yung quality of life kasi sa labas ng sa ibang countries, pag ma-research mo anong countries ang nagbibigay, yung kaya mag-provide ng ganun, sobrang layo talaga natin. Na para, wala nang pag-asa ang bansa. Iwanan to. siya. Oo, kaya, ano ba, pagod na akong magnegosyo, mag-ano na lang ako, magtrabaho na lang ako. Ganun. Yung mga ganong sumasagi sa isip ko yun. Lalo na pag may mga issues, before yung pumutok yung issue ng, nagka-issue ang BSCO, Last. yun yung nawala kami. Yun, napaisip din ako, mag-stop na lang kaya ako. Parang pinapahirapan ko yung sarili ko Parang ganun ang ano ko. Gusto ko na mag-stop talaga. Pag may mga nangyayaring ganun, gusto ko nang, hinto ko na to. Ayoko na. Lalo pa yung mga nasa paligid ko, very negative pa. Kasi ako very positive akong tao. Kahit ano problema dumating sa akin. Pero pag very negative ang nasa sa paligid ko, parang ikaw din may infect ka. Kasi lahat sila. So gusto nilang mag-stop na. Sister ko nag-stop na. Yeah. Yeah. Yeah, sa curve. Kaya umalis siya, nag-stop siya. So, para ako nung time na yun, ako din kaya. Ganun ang naisip ko. Pero buti naman at naka-recover ako na balik ko yung utak ko sa tamang pag-iisip. Yes. Kasi sa time na yun, ang daming problema sunod-sunod. So, may very bad omen na nakapasok doon. May negative energy. Yes, Ganun yun. na siya. Oh. Pero buti, lumaban pa rin si Miss Nikki. Yes, Kasi buti kung hindi ko lumaban binitaw. Si Miss Nikki. Hindi lumaban si Miss Nikki. Walang podcast dito ngayon. Walang Oo. podcast dito, hindi natin pinag-usapan to. Oo. Dahil dyan, ito ulit ang score. May score. May score Sige. Sige, ako pa rin question nito. Ano ba ito? Tignan natin yung question natin. Huwag pakita yung Miss Nikki. Oo, babe. Oo. I-check ang sarili. Okay. Hala, i-check na yun. Okay, ito yung question natin. Medyo rin to. Medyo okay lang naman. Ano pa din siya? Business pa din siya, guys. Business pa din. I mean, parang hindi naman siya super bigat. Yeah. Ano ang mga pagbabago na nangyari sa marketing comparing yung before and today? Okay. Okay. Yung old marketing namin and the new marketing ng BSCO. Kasi ang laki ng pinagkaiba ng dalawa, di ba? So, yeah. Kung sa old marketing namin, ang style kasi nun namin, ang naisip ko, we need to penetrate the market in Luzon.
Yun agad ang naisip ko. We need to penetrate faster para makilala tayo ng mas mabilis. Kasi I think kasi nung panahon na yun, okay lang kami sa Cebu or known kami sa Cebu. But sa Luzon, not so much. Kasi mas malaki ang Market niya sa Cebu. malaki ang market sa Cebu. Pero parang okay na kami doon. So sa Luzon, meron naman din kami, pero hindi ganun ka known. Yeah. Yes, 'di ba? So para mas mabilis ang pagka-known ng brand, 'yun ang ginawa ko, 'yun ang pinlano ko. Gusto kong maggawa ng marketing na awareness ang target. So para gano'n, ang naisip ko, magkuha ako ng dalawang face of the brand to serve as parang sila yung front ng brand. So pag may front yung brand mo, pag may ganito kasi. Gusto ko kasi yung account ng TikTok namin mag-serve as like or act like a personal account. Alam mo yun? Oh. Yes. Kasi pag siya, brand account siya, napapansin nyo, mababa ang views ng mga brand True. accounts. Yeah. Pero pag personal accounts, like personal account ng CEO, personal account ng, matataas yung views doon kasi more personalized, mas Relatable. mas relatable. Yes. Yeah, yun ang ginawa ko. Gusto kong relatable ang contents, gusto ko funny. Kasi ang tina-target ko din is broad. Ibig sabihin, hindi specified yung target ko. For awareness lang, dito kami, ganyan. Oh. So, ginamit ko yung dalawa. Actually, si Angelica, nakita ko siya as affiliate. Sobrang lakas niya sa affiliate. Kaya kinuha ko siya as magandang katawan, malinis, pretty. So, kinuha ko siya as one of the face. And then, Simula si Angelica. doon nagsimula si Angelica. And then, second, si Damon. Si Damon originally, nag-apply siya as marketing staff. Oh. Oo. Then, pagkakita ko, maganda. Oo. Pretty to. Ba't marketing staff? Ganun. Akala ko ba model ang pag-a-applyan niya. So, inofferan ko siya. Gusto mo mag-model? Ganun. Wala pa siya experience. So, pero kinuha ko pa rin siya kasi nga maganda. And parang swak na swak sa yung persona niya, swak na swak sa BSCO na brand. So, yun, kinuha ko siya. And yun, doon nagsimula. So, yun na. Yung ginagawa naming very maingay ang BSCO before, yun lang, ang meaning nun is, gusto namin mag-target ng very broad market para for awareness. At siguro nagawa naman namin ng maayos, no? Parang sobra. Para na sobrahan. Sobrang sa inyo. Sobrang Mga dito. Oo. Kaya ang nangyari nun, pag si BSCO, ang is equal to Damon and Angelica. So, Damon and Angelica is equal to BSCO. Ganun na ang parang na-plant namin sa utak ng mga viewers. Yeah. Which is not good pala in the long run. Yeah. For the business. For the business. Kasi ang mangyayari, parang reliant ang business doon kay Damon and Angelica na persona. Oo, hindi naman kasi forever silang andyan kasi nga may kanya-kanyang buhay din sila, may kanya-kanyang goals sa buhay, right? So, hindi forever silang andyan for your brand. Yeah. Kaya na-realize ko, oo, tama nga naman. Kasi nakikinig ako ng mga pinagsasabi ng mga marketing kinanat sa TikTok. Okay, tama, may point siya. Kaya doon, okay, sige, ibahin natin. Kasi yun lang naman ang first phase ng plano ko. Magsi-second phase pa naman tayo para masalain pa yung tawag dyan, yung target audience. 'Di ba? Sasalain natin yan. So, eto na yung ginagawa namin ngayon, yung new marketing na mas more targeted ng audience. Kung mapapansin nyo, the views is lower. Yeah. 'Di ba? Yung views ng videos namin, lower na siya. Because, bakit siya lower? Kasi nga, targeted na or sala na yung gusto naming i-target na audience. Hindi na siya broad. Yeah. Yes, ganun na siya. But, when it comes to views naman, for example, sa live, mas lower ang views sa live. Pero yung sales, mas mataas. Sobrang solid. Sobrang solid. Kasi nga, yung na-target namin is yung totoong customers talaga ng BSCO. Hindi lang yung mga fans. Kasi before, it's very fan-based na kasi. Parang baliw na sila. Parang K-pop group ba to? Ganun ang nangyari. Yes, guys. So, Mm-mm. sa mga nagsasabi na, parang mas mababa na yung viewers. Pero guys, views doesn't equal to sales kasi. Yun So, talaga. hindi porket before, ang taas ng views is equivalent to sales siya. Pero ngayon, happy kami kasi sobrang solid ng sales. May target audience talaga. Oo. Kung nakikita nyo man is parang, ba't parang hina ng video? Yeah. Pero hindi man lahat diba? Totoo. Meron pa rin tayong mga content sa sobrang lalakas kasi sobrang yung hit niya na target is wild. Yan. Why? Pero kasi ang mahalaga kasi as a brand, as a business owner,
sa brand talaga, ang mahalaga talaga is yung mismong target audience mo, kung sino talaga yung bibili ng product. Yes. Yeah. So yung mga viewers namin, mga buyers talaga. Buyers talaga. Yun ang maganda. Yun talaga yung kailangan ng brand. Yung sales. Yes. Yeah. True. Yes. Okay, next question. Yes. Para ba naman talaga? Ay, ito parang ano na to eh. Itong next question natin, Miss Nikki, parang wala na to sa sa Hello, wala na. Pero ano na yan? about the life na of Miss Nikki. Personal. Kung paano mag-advise si Miss Nikki. Kasi makikita talaga natin dito kung paano mag-advise si Miss Nikki. Kasi si Miss Sige, Nikki talaga, kung di nyo alam guys, syempre hindi nyo pa talaga alam. Kasi ngayon pa lang inuusbong si Miss Nikki sa kanyang Miss Nikki kasi is a very private person. Oo. Actually, kinulit lang namin siya, Miss, mag-active ka na sa account mo. Parang gusto kong makita ng mga peoples of the Philippines. Kinulit namin siya, pinush talaga namin siya na, can you please, kailangan ng brand. Ay, Pinilit pala. Parang- Hindi naman. kasama to sa marketing. Totoo, ganun siya. Pero, before talaga, ayaw niya talaga, as in, very private person siya. Pero pagka, later on, feeling ko din, maaano niyo din kung paano mag-advise si Miss Nikki. Yes. Tsaka yung mga questions na nakasunod dito is very, na siya, about personal, Yeah. about paano siya mag-advise. Kasi as you all know, guys, si Miss Nikki is very, very, very magaling mag-advise talaga. Alam namin ni Ate Joy Totoo. yan. Kasi kami talagang kasama ni Miss Nikki lagi. Like always, every shoes and everything. Yes. Ito na. And dito mas makikilala nyo si Miss Nikki on a personal level. On deeper level. Deeper level. Sa ilalim natin. Okay. Okay, ito na ang Taas question ng natin. intro. Ito yung Okay, what's your deal breaker, Miss Nikki, sa relationship? Boom. Shit. Eto parang kasi yung questions niya is very broad. Yes, kasi kapag kami lang nagchichika, very specified. Alam mo yung problems, Sobrang detail. sobrang detalyado. So, alam ko din yung detalyado na kailangan mong gawin. Ganun. So, since it's very broad. Ano nga yun? Kumbaga parang Ano ulit? makakalimutin na si Miss Nikki talaga. Ayan din yung isa kay Miss Nikki. Makakalimutin siya. Oo, makalimutin ako. Ulitin natin. What's your deal breaker sa relationship? As a relationship. Okay. First talaga is, pag yung lalaki ay hindi provider yung mindset. First. Ay, sorry. Diba? Yeah, Oo. first, pag ang lalaki hindi provider, yun talaga kasi yung lalaki talaga dapat magdala, di ba, sa pamilya. Yes. Pag kasi ang babae na bruise yung ego ng lalaki. So, doon lumalabas yung cheating. Hala. Yes. Pero pag kahit na gano'n naman ang mag-cheat, maraming reasons eh. So, wag na. Sige, next. Next, ano yun? Red flag. Red flag. Isang red flag pag ang lalaki ay hindi marunong mag-control ng emotions niya. Yon. One. Pag hindi marunong mag-control ng emotions ang lalaki, ibig sabihin immature pa yan. May mga instances na pwede kang magalit. Yeah. May mga ganon. Pero wag on a very mababaw na level na, ganyan lang ang problema niyo, hindi ba kayang pag-usapan ng mahinahon, ng maayos. May mga iba kasi na, ay, putok agad. Para bang babae, Galit galit agad. Hindi lang sa lalaki pati sa babae. Yes, you need to control your emotions. And pag, for example, galit ka pa talaga, stay away ka muna. Di ba? Huwag na muna mag-usap. Kasi if fire and fire, wala kayong magagawa. Mas lalo lang, ganun. Yes. Saka mahalaga sa relationship talaga na hindi naman lahat ng relationship is perfect, diba? Oo. Ang mahalaga sa relationship, dapat paras kayong may temper. Na parang dapat Nakontrol yung temper niyo. Kasi pag yung isa puputok, tapos yung isa puputok pa, magluto ka na lang kayo. Hindi yun. Sorry. Sorry. Yun. Dalawa lang siya, Miss. Or, meron pang pangatlo. Ito, Miss, about naman sa relationship, sige, sabihin natin relationship sa mga tauhan mo. Sa inside the brand naman. Oh yeah, deal breaker. Deal breaker mo sa Romantic relationship, and then sa mga empleyado. Okay. Deal breaker ko or red flag ko sa mga empleyado is yung wala pang nararating pero ang taas na ng tingin sa sarili.
mahirap pasunurin, may attitude towards coworkers, hindi marunong makipag communicate, and parang yun lang. The rest is kaya ng aralin, kayang turuan, kayang i-work out. Yung talagang number 1 is ang attitude. Talaga, number 1. Bago kasi. Mahirap baguhin. I don't want to change a person. Kung ganun ka, ganun ka. Goodbye. Ganun. Kumbaga, ang ititrain lang sa'yo ni Miss Nikki is kung ano ba dapat yung ititrain sa'yo sa work, inside the work, Yes. sa pagkakao. Ganun. So, dapat wag mataas ang tingin sa sarili. Kung nag-a-apply ka lang, pa lang naman, di ba? You start from the bottom, so dapat ay, ano lang, very humble. Wag mataas ang ihe. You know? Yes, totoo yun. Ganun. Dapat ganun ah. Ay, sorry. Hindi ka magalit. Hindi na magagat. Next. 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 Ikaw naman, ate. Ikaw? Ano naman ka magbabasa? Nakakainis na. Mm. Ay, sorry. Baka ako imayak sa question, no? Alam niyo? Hindi mo pa nga nababasa. Ano? Ay, Over, alis na ako dito. So, dun pa din naman tayo. Ano pa din naman to? So, the question is, as a woman myself, wow, as a woman, what's your advice to all the women when it comes to love, relationship, and marriage? Okay. Parang same-same na lang din kanina no, na parang nag-advise ako about love, relationship, and marriage. When it comes to siguro relationship and love, ito first, be very slow and steady. Slow and steady. Huwag magmadali, mga babae. Huwag magmadali. Kung gusto mo na magpakasal, huwag muna. Okay, huwag muna. Kasi yung true colors ng kinakasama mo, hindi agad kasi yan magsusurface ng ilang years na magkasama kayo. Doon kayo matitest pag matagal na kayo. Oo. If he or she is really committed to you, ganon. Kasi yung love, eventually, yung mga kilig, the butterflies, it will fade. Parang kung gustuhin mo man o hindi, it will fade. Eventually. So, after ilang years, hindi na kayo masyadong wala ng spark, ganon. Wala ng ganitouch, wala ng kilig. Pero if you're committed to your loved one, diba? Mahal mo siya forever. Ibang klaseng love naman ito. Unconditional na siya. Hindi na nagbe-base sa kilig-kilig, hindi na nagbe-base sa ganon. Yeah. Sa tingin mo, Miss, mahalaga ba ang spark sa relationship? Mahalaga in early stages. Kasi pag matagal na kayo, both of you, lalo na ang lalaki, needs to do the effort to show the girl that he loves the girl. Yeah. Kasi kapag titigil si lalaki, the girl will mirror that. Oo, kung ano pinapakita ng lalaki, ibabalik yan ng babae. Yeah. Yan always. Pag natigil si lalaki mag-show ng love, si girl din, of course, lalo na to. Bakit kita habulin? Pwera na lang kung very martyr yung babae, di ba? Yes, ganun yan siya. Magre-reflect yung kung anong i-act ng babae sa anong pinapakita or binibigay ng lalaki sa babae. Yes. Pero ikaw ba, Miss, do you believe in marriage? Sa marriage naman, I do, pero it's because it's written in the Bible and nasa papeles siya. And you need it in life in case you want to marry a rich man. Ganon. Pero for me, guys, marriage kasi is just a paper. Marriage is just a business transaction for me. Yun talaga dapat iniisip nyo. You have to find a partner na kasangga nyo. Yung partner nyo talaga in life, yun yung iisipin nyo. Hindi yung tao na maglilift sa'yo pataas. Hindi yung magdadrag sa'yo pababa. Yun. Yung taong parehas kayo, nasa same page kayo, yung taong ganon, parehas kayong may pangarap, parehas kayo ng goal sa buhay nyo. Kasi doon kayo papunta papuntang retirement. Dapat parehas kayo ng goal kung anong gusto nyo sa buhay nyo. Oo. Yeah. Then, of course, you need to consider that dapat yung lalaki ay may provider. Yun talaga. Parang magka-business kayo. Ganon. Si lalaki din, hindi din yan mabubuhay kung ang babae niya
siya din nagda-drag down sa lalaki. For example, si babae very maluho, gano'n. Hindi pa nga nakaganon ng negosyo ng lalaki, wala na, ubos na. Ganun. So, dapat yung mapakita niya partner, very understanding, very supportive, ganun. Parang you complement each other. Ganun siya. Ano na lang, bonus na lang, if you love each other, ha? Oh, 'di ba sa mga mayayaman, pinapakasal nila yung anak nila sa mayaman din. O di payaman sila ng payaman, 'di ba? Because of money. Yes, ganun. It's a business transaction nga, 'di ba? Yes. Kung sa world ng mga may pera. Oo. Pero sa ating mga normal na tao, you need to find ano lang, a provider. Yeah. Parehas kayong hustler, ganun. Para umangat kayo sa buhay. Oo. 'Di ba? Yun, Tulungan talaga. Tulungan. Sa relationship. Yes. Yun yung pinakamahalagang bagay. Kasi pag si lalaki provider mindset, si girlie naman is parang luho-luho mindset, ano mangyayari sa relationship nyo? Dapat si girlie is parang, sige, magbibigay din ako kahit pa paano. Kahit gano'n. Oo, Pero ganun. dapat kasi talagang provider mindset. Oh, and ano ko lang is yung babae is dapat hindi din very 100% reliant sa lalaki. Yeah. 'Di ba? Kaya ang mga lalaki kayo ngayon nagiging prinsesa kasi ang mga babae nagiging strong independent women. True. Kaya nagiging prinsesa ang most of the boys ngayon kasi nga ganun na ang mga babae ngayon. Naghanap na sila ng hustle compared before nung panahon ng mga parents natin. 'Di ba? Ang mindset ng mga parents namin talagang housewife sila. Yeah. Yes, yun ang kinakatakot ko. Pag, for example, kasal ka na, hiniwalayan ka, may iba siyang babae, anong matitira sa'yo? Yun, diba? So, you need to have your own too. Hindi yung iaasa mo lang sa husband mo. Para na lang, kung yung husband mo is very talagang mayaman at pag naghiwalay kayo, ibibigyan ka ng pera. Yun. Yeah. Last question sa Uh-uh. sa relationship or sa love or doong part. Did you ever cheat in a relationship? Hala. Hello. May ganun sa doon. Hi. Hala. Na parang ibubunyag. Para mawawala ng trabaho, uuwi na lang. Ikat na lang to. Pero okay lang naman. Ako, I am not proud. Ala, charis. Oh, so nga, nag-cheat ka nga. Oo nga. Kasi bata pa ako noon. Oh, ano naman, give me some pass. Bata ako noon, ang edad ko parang around 22. Ganon. Pero kasi yung first cheat ko, ano kailang cheat ka ba? Parang ilang beses yun, Miss Nidhi. 2 beses lang, hindi na naulit. Yung first cheat ko kasi, siya kasi nauna. Kinantihan. Nung gumanti lang ang babae. Tsaka kasi yung first, yung boyfriend ko na yun is malayo, nagsisailing-sailing siya sa dagat. Oo. So, nangyari parang binigay sa akin ni Lord, pinakita niya, may kachat pala, ikaw! Nung panahon na, pag ganun na yung airplane niya, paalis na siya. So, we did not, fix it talaga. So, pagbalik niya after 1 year, ubos na ang love ko. Parang nagstay lang ako kasi ang hirap kasing mag-let go kasi pag mahal ko pa siya. So, nagstay lang ako sa relationship para maubos lang ako. Pag ubos na ako, pwede na akong umalis nang walang guilt, walang feel ko na hindi ako magsisisi. Sure na ako dito, ganun. Oo, sure na akong alis ako. So, pag alis ko, sabi ko sa kanya, break na tayo. Pero, so, naghanap ako kasi nga break na kami. Yes. Pero para sa kanya, hindi pa kami break kasi sabi niya, ayusin natin pagdating ko, malapit akong dumating. Pero pagdating niya, wala na talaga. Nakahanap na ako, 4 pa nga. Ay, over. Oo, Ano ba? Kasi sa panahon na single ako, talagang very loyal ako pag may relationship na. Pero pag hindi na, syempre maglaro-laro din tayo, di ba? The more choices, the merrier, di ba? Kumbaga, nag-enroll si Miss Nikki sa Loyola University. Yes. Hindi ko pa alam yung, hindi pa ganun yung, wala pang ni Loisa nun. Ako talagang teacher ni Loisa. Oo. Kumbaga ABCD. Pili tayo. Oo. Parang... Ganun. Parang may marami kang choices, di ba? O, ganun siya. Nakita niya ako sa mall, may ibang kasama. Napicturan pa nga kami. Over! Oo, napicturan pa kami. Sino to? So, okay, tumawa lang ako kasi, funny. Parang revenge, yes! Parang gano'n. So, na-feel mo na, gano'n. So, alam mo na, ang feeling, gano'n. Pero guys, yung mga pagkakamali ni Miss Niggy ng dati. I'm not proud of it. Gagayahin niyo. Oh, wag niyong gagayahin. I'm not proud of it. Pero at least I have many experiences in life. So, kaya marami akong Na share. share. Saka, she's a true woman na.
True. Yun yung naging ano niya na parang, ay, mali yung ginawa ko dati. Oo. Ganun. Kailangan nyo kasing magkamali para you learn from your mistakes dapat. You learn from the experience. Pero dapat pag nagkakamali kayo, dapat hindi kayo paulit-ulit na parang 10 beses. Oo, ibang klase na yun. Ibang klase na yun pag gano'n. Talagang yun na yung nature niya. Yun, hindi ko nature yun eh. Parang gusto ko lang mag-experiment. Ay, ganito ka pala. Parang galit ako sa mundo. Kasi, 4 years sa 4 na gano'n ang thinking ko. Sa 4 na niloko mo ako. Gano'n. Gano'n thinking ko. So, splurge ako sa mga lalaki. Go! Gano'n ang mindset ko noon. So, pagka gano'n, nung bumisita siya sa bahay ko, pag bisita niya, sabi ko, huwag kang bumisita kasi nga andito yung isa. May isang lalaki pa doon sa bahay namin, na-entertain ko pa, huwag kang bumisita nga. Sabi, pero hindi ko siya sinabihan. Pagdating niya, kasi birthday ng anak ko noon, pagdating niya, sabi niya, pakibigay na lang kay Sander. Yun lang sinabi niya. Yun ang sinabi niya. Tapos sabi ko, sorry. Sabi ko gano'n, sabi ko, sorry. Gano'n lang nasabi ko, wala na akong masabi. Tapos nakagano na lang siya. Tapos sige, goodbye na. Sabi niyo, ay! Naiyak naman. Oo. Yun. Tapos, yung second, first yun, yung bagong pinalit ko, chinitan ko din. Oh, di ba? The more, the merrier. So, pag ganon, parang feel ko, bad bitch ako. Bad bitch ako, ang ganda-ganda ko, ang dami kong naloko, parang ganon. Kasi hindi ma-develop yung frontal lobe. Hindi pa. Parang gusto ko lang mag-experiment. Ganito pala ang feeling ng mag-cheat. So, ang anong na-feel ko nung panahon na nag-cheat ako? Adrenaline. Iba pala yung adrenaline na mafe-feel mo pag naano ka, parang tawag nito. Yung feeling na, ay, may tinatago ka. Tapos yung feeling na, ay, nakita niya, na ganun. Iba pala yung feeling nun, may excitement din siya, kakaibang excitement. Kaya siguro inuulit-ulit ng iba kasi addictive yung nafe-feel nila na, ay, exciting, may tatago ako, dapat hindi niya makita, dapat ganun. Buti naman, miss, after that, nung second mo, hindi mo na tinuloy. Kahit naramdaman mo yung ganong kinds of adrenaline. Natuloy ko pa rin, kasi nga addictive, di ba? kasi pag nag-cheat ka, parang finifeed niya yung ego mo. Yun ang pinapa-feel niya sa'yo, ay, ang ganda ko, na para bang paglalaroan ko kayong lahat. Ganon ang ano. O kasi may revenge nga ako sa mundo. Ganun ang mindset ko. Kasi 4 years, pinagsayangan ko yung 4 years ko sa'yo. Tangina mo, ganun. Ganun. So yun. Kaya siya naging ganun kasi naloko siya first. Oo. Sa second naman, kasi nga marami silang pinagsabay ko, di ba? Ito namang si second. Akala niya kami na. Diyos ko, dahil 1 week pa lang tayo. Ano ka, babae? Parang easy to get mo naman. Parang, Okay, bagay parang sa'yo na siya eh. Parang easy to get gano'n. yarn. O parang feel niya siya lang kausap ko. Parang, bobo ka ba? Charas. Ganon. Siya. Akala niya siya lang kausap ko kasi yun ang pinapa-feel ko sa kanya. Bilis ko mag-reply na para bang hindi 4 ang kausap. Ganon. Kumbaga, 4 yung laptop ni Miss Nikki, ganun siya. Oo. Tapos na first na ang tawag dyan sa Talking stage? hindi, na nakakita sa na-discover. First na naka-discover sa cheating ko guys, yung 2 kapatid ko na babae. Kasi naka-open laptop ko, tapos may 4 na chat sa Facebook. Sabi niya sa kapatid ko, ate, bata pa yung kapatid ko, parang 12 years old. Sabi niya, ate Jen, si Ate Nikki may 4 na nag-I love you. Hala, I love you lahat, kapat. Ganun. Yes, 4 nagsabay pa silang nag-I love you, Kasi parehas yung yung script ko, sabay-sabay. Kung nagsabi ako ng ganyan dito, isasabi ko din niya sa 4. Para hindi ako mamali. Sabi, Copy-paste man. copy-paste lang, oo. Nilaro Yes. kayo ni Miss Nikki. Ganon. Sino man yung Sobrang kakapay? saya ko nun Sobrang saya ko. Ibang nafe-feel ko, ang dami, ang mahal-mahal ako ng everyone. Ganon ang nafe-feel ko noon. Pero nung time na nakita niya, kasi naka-open din ng Facebook ko, ang bobo ko talaga. Yun, naka-open ng Facebook ko sa workplace ko, tapos naiwan ko, kasi nag-shoot ako. Yan dun siya. Pagkakita niya sa ko, pinuntahan niya ako. Tapos nakita pa niya yung chat ko. Sabi niya, hala, na-discover tayo. Ha, ha, ha. Yung ha ko hanggang haba. Tapos caps lock pa. Ilalo siyang nagalit. Kasi syempre, sino ba nang hindi magagalit doon? Parang tawang-tawa ako, putang ina na na-discover ako. Shit. Pero natatawa ako, pero nanginginig ako. Parang kabadong-kabado ako, tapos nanginginig ako, tapos pinuntahan niya ako. Siyempre, pagpunta niya sa akin, pasuntok din siya sa pader. Pag suntok niya, dumudugo dito niya. Tapos ako, sorry! Ganun na. Oo, siya. Yun lang din ang nasabi ko, sorry! Tapos sabi ko, sorry, pagbabawi ako, please. Kasi ano siya na lalaki, tawag nito. Ma-violent yung reaction niya. Unlike nung isa ko, parang chill lang siya. Parang nasaktan ako, okay, ganito, okay, ganun. Ay, thank you. Oo.
Very mabait yun. Tapos ito isa very violent. Parang, oh my God, violent pala siya. Doon ko lang nakita. Hindi na ako naka-let go kasi si mother and father ko, syempre kinondemn din ako. Wala kaming anak na ganyan, lumayas ka dito. Gumano ng papa. Kumbaga parang ano na talaga. Sabi ko, sorry po. Pakasalan mo siya. Para bang siya ang babae. Nabuntis ko. Ganon ang eksena dun sa bahay na pag hindi ko siya papakasalan, wala daw silang anak na ganito. Oh my God. So yun. Buti naman hindi natuloy ang kasal. Oo naman. Buti naman hindi So natuloy. again, going back to the question, marriage is a business transaction. Yes, kasi mama, ano yon, pangit yon. Parang pinilit kasi nila ako, hindi ko gusto yun. Parang ano lang, nagkasala lang ako. Ano lang, ganyan. After no, hindi ko na inulit. Kasi yun na yun. Parang na-experience ko na siya, I'm done with it. Parang kunwari sa club, tapos ka na sa club era mo, tapos na. Hindi na ako uulit. Graduated. Yes, graduated. It's a phase. It's a phase. Whole phase. Pero kung simula nung pagkabata mo hanggang ngayon, ganyan ka pa din. Uy, tigilan mo naman na. Oh my gosh. O, diba? Tigil na, tama Tigil na yung mo na. ganyan. Oo. Kasi Miss Nikki natuto siya. Oh, natuto ako from there. Siya. 3 beses, dalawa? Dalawa. Dalawa. Dalawa lang. Yung mga nagbebente, And next question. Tama moving na on tayo kasi napatagal tayo dun sa sharing and marriage and Gets siya kay Miss Nikki. Yo, so next question. Nasaan na? Oh, diba? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na to? Ano na, ito na, oh. Ayun. Hindi bigay ito na talaga. Ito na. Ikaw na yun. Okay, this is the very, very controversial question Parang Mm. from everything and in English. Ano? Ito parang ano pa rin siya, dikit pa rin siya sa BSCO. Oo. I mean, parang ganun. Business side in a Yeah. way. What is your advices about finances, especially sa mga nagdadalaga at nagbibinata as Miss Nikki na in a very young age Mm. na alam na mag-handle ng money? Ay, disclaimer, hindi naman din ako magaling mag-handle ng money before. Yes, pero before, kuripot talaga. Kasi yung father ko is very kuripot. So, we learned that from him din. Kasi guys, lalo na ngayon, yung mga bagong tubo kasi, the influencers and creators, they make money very easy na ngayon compared before. Yeah, but the money they na-earn nila ng madali lang. Yes, and malalaki pa yung TF, di ba? Yes. So, dahil doon, madalas sa kanila, sa nakikita ko, madalas silang mag-splurge. Yes, and siguro, ewan ko lang, pero for me, you have to ipon muna the money. Okay, kasi hindi mo alam kailan ka susurpresahin ni Lord na, ay, wala na lahat ng pinaghirapan mo. Hindi mo alam kailan mangyayari yun. So, you save and save. If you can't save, you invest the money you earned into something na mag-ROI sa'yo. Ganon. But if, naman, yung content creation is parang, ano naman siya ngayon, taon na to. Maging professional naman na siya. Yeah. Pero yun lang, kasi nga, easy yung money doon. So, madali din nilang splurge. Ganon siya. Kasi sa akin kasi, for example, panty ko before, nag-start ako ng negosyo. Panty ko before may butas. May butas bandang bulbul lang. Hindi naman mag-spill pa yung mga juices. So, kaya itiniis ko hanggang sa maggamit ko pa siya. Pwede pa naman eh. Pwede pa naman. Hindi talaga ako bibili. For example, may lipstick pa ako. Ang lipstick ko kalahati pa lang, hindi ko pa nauubos, hindi pa ako bibili. Pero yung mga kabataan ngayon, hala, kakabili na nila, bibili na naman sila ng bago. Parang madali silang ibudulin. Yung mga madaling mag-aksaya ng pera. Yeah. Ganun lang napapansin ko sa generation ngayon na. Pero siguro not all. Yeah. Pero yun ang nakikita natin sa social media. Kasi yun nga, finiflex nga. Yun. So yeah, more on live your life na in reality ha. Huwag kayong magpadala sa kung ano yung sa social media. Kasi you tend to be fake. Pag kung anong gusto mo kasi ipakita, yun ang gusto mo pakita sa social media, you tend to be fake. Na so pati yung buhay mo i-fake mo na din. Yeah. Yeah, kaya talagang save. Kumbaga, yun yung pinaka-advice ni Miss Nikki sa mga hindi ganun karaming ina-earn na money. Oo. Pero kung nepo babies po kayo, di ba? Ayun talaga. Waldas kayo na waldas. Parang hindi nang kailangan. Meron sila. Meron sila. Oo. Yung basta yun lang, ang summary nun, save. And kung hindi sa savings is you put it somewhere na mag-earn ng money mo. Yeah. Yes. Mag-grow. Mag-grow yung money mo. Yes.
Ayun. Ayun. Ako siguro part ako ng So, mga parang, waldas-waldas. waldas. Pero inaano ko naman, kumbaga parang nakuha ko naman yung ano, sneaky doon. Na-control ko. Oo, parang sige miss, control ko na ngayon. Ngayong Okay ba yung mic mo? Naka-red eh. hindi miss naka Ganyan talaga? Oo, naka Okay, sige. Ayun. Next? So, next question is, ikaw naman ba sa ate ko? Ito kasi, actually, alam ko siya yung isa lang. Ang question is, nagkaroon ka na ba ng health struggles because of business? Ay, sobra. First is depression. Ng early stages ng business, depression. And second, recently, 2 years ago, nagka-alopecia ako. Hindi pa ako fully recovered, but yeah, still recovering. Yun siya. Yun siya yung napansin ninyo nung nag-TikTok si Miss Nikki na sa Panot na eh. comment. Yes. Papanot ka na po. Totoo. Sobrang Totoo po. stress siya nun, guys. Kay Mm. PSO talaga. Yung stress ko kasi kinikimkim ko. Yung iba, yung stress nila parang sinushow. Yeah. Parang ina-express nila. Kaya lumalabas yung stress. Pero sa akin, nasa loob lang. Naipon sila, pumutok sa ulo ko. Yeah. Tsaka, Nag-suffer. Yes. Health. oo, tsaka pag may nararamdaman ka talaga, I know it's hard to open up to someone, especially pag wala ka talagang super close na friend. Mm. Dapat i-open mo talaga siya kasi mabigat siya. It Mabigat. can cause something more seriously. Oo. Sa health. Lalo na sa mental health. Yeah, sa mental health. Yes. Ayun, alopecia daw, sabi ni Steve. Okay. Ito, sa ano pa din siya, business pa din. What qualities yung iniiwasan mo when it comes to hiring employees? Parang sabi ko na kanina. Pero, yeah, yun. Parang nasabi na natin kanina. Oo, okay na yun kanina. Attitudes. Oo. Yeah, attitudes. Next. Talaga. Ala. Ako na magbabasa ng Gary Katabir. Ano na yan? Commercial. Tignan mo na yung score. Hindi, May walang Walang score. Okay, sabi dito, did you experience betrayal in business? In business. Siguro sa partners, wala. Pero, sa employees, yes, of course. Hindi maiiwasan din na may magbe-betray. Oo. Meron marami, naiinis nga ako dun eh. Hindi na para sabihin ng mga Oo. Na parang- bagay-bagay. Pero parang papangalanan. Hindi! Hindi. Dapat pangalanan ng mga... Ilang pangalan ba? But- Hindi talaga Nakatype yun sa set. Hindi. Hindi. Hindi na sasabihin. Hindi na parang. Hindi. Ay, Sabihin nila, toxic ni Miss Nick. Oo. Hindi tayo Hindi, toxic ano, hindi yan nagdatanim ng galit sa puso. Ay, hindi. Nagtatanim ako. Oo. Kami yung nagtatanim ng ano, ng galit na ginawa nyo kay Miss Sobrang Nikki. bait kasi ni Miss Nikki, guys. So, sabi ko nga, what if ako na lang yung mag-reveal? Hindi. Hindi dapat Kasi Miss Nikki i-reveal. talaga tinatago niya lang sa sarili niya, parang papalipasin niya na lang yan. Kumbaga kami yung panangga niya. Sino ba yan, te? I-chat mo nga sa akin yan, te. Sasabihin, Meme. So, the names are... Hindi! Hindi! Okay, next question. Next question. Ay, sorry. Super laugh naman. Sorry. Di ba nalaman natin yung story ni Miss Nikki na nabuntis siya ng maaga, 19, at an early age of 19, nabuntis siya ng maaga. So, eto, parang hindi mo to na, ano sa kanila, Miss, na-reveal sa kanila. For a while, did you struggle as a single mom? Ay, Kasi sobra. Kasi mag-isa lang. Oo. Iba talaga yung pag may father. Syempre, of course. So, ako na mag-isa. I am both the father and the mother. But I have my parents, so no problem. Sila yung tumayong mother and father din ng anak ko. Kasi I'm usually busy. So, sila ang nag-take care. Lalo na ng early stages. Kasi wala akong gatas sa aking dede na para bang. So, si mama ang naghahanap ng gatas. Oo, ganun. So, siya, hindi ako marunong maganon ng bata kasi CS din. So, masakit sa akin tumayo. So, buti may parents ako. Kung wala, Diyos ko, parang mamatay na lang. Hindi naman, joke lang. Basta yun. Mm-mm. Parang ano, no? Like, ano yung Miss, na-experience mo ba like parang wala talagang father si Sander? Ay, oo nga, wala nga father. Wala talaga. Like, Oo, kinasuhan ko, you stay away. Charot. okay. Stay away from us. So, walang chance na... That's so sad. Yes.
And it's very... Para umiyak. Naiiyak ako. Hindi ikaw si Miss Nikki. Ayun. Oh. Ayun, mahirap talaga guys sa mga single mothers dyan, na until now, single mother pa rin kayo. Sobrang saludo kami sa mga single mothers. Diba? Kasi sobrang hirap ng pinagdadaan. Isipin mo ha, you are a father and hindi ka nagsustento sa anak mo or anything. Diba? Parang, ano ba yan? Yung mabundis, parang kayo. At least connected siya dun sa question ko earlier. Ano yung maa-advise mo to women na nabuntis na maaga like you? Yun, yung advice ko kanina sa love and relationship and all, huwag magmadali. Tsaka mag-condom. Kasi nung time na yun, hindi ko afford ang condom. So, nabuntis. Pati parang pambaon ko lang yung pambali ng condom. Wala akong pera nun guys eh. Talaga. 19 din, it's still young pa talaga. 19. Tsaka everything happens for a reason. Look Oo. at Sander right now. Oo, diba? He's a great kid talaga. Oo. So, kung hindi ako nabuntis, hindi ako nagnegosyo. Hindi ako Walang BSc. do more in life. Oo. Oo. Oh my gosh, so parang si Sander is yung butterfly. Siya ang dahilan. Yes, of course. Butterfly Siya talaga. BSc. Oo. True. Success. Yes. Kung bakit billionaire si Miss Nikki. Hindi. It's a manifestation. Manifest lang, manifest. Sooner next. and later. Yes. Okay, next question, Ate Joy. Parang eto, last question na natin to. For For kay Miss Nikki. Miss Nikki. Kasi meron pang mga... Yes. For Okay. ano yung mga advices mo to business owners or sa mga business owner mo na mag-i-start palang mag-business? Specifically siguro sa clothing. Sa clothing business tayo eh. Siguro huwag masyadong magtagal sa pagsosolo sa jobs learn to delegate, learn to gawa ka na ng system agad kahit early pa. Yeah, para marami ka pang magawa. Yes, mas marami ka pang magagawa pag naipasa mo sa iba yung trabaho mo. Yeah. Bakante ka na eh. So, mas marami ka pang magagawa. And then, be very careful sa pag-costing or pricing kasi nakikita ko ang daming mumura. But yeah, I'm also concerned sa pricing ng ibang shops kasi nga yung pricing namin detalyado very much na included lahat ng expenses, ng taxes, ng commissions, blah, blah, blah. Lahat ng gastos dapat included. Please review din your costing. Yan, kung kumikita ka pa ba or kumikita ka nga pero pang ice candy naman yung or candy naman yung parang candy lang yung binebenta mo. And yeah, lalo na sa clothing kasi guys yung binebenta natin is clothes. And hindi yan basta-bastang nag-evaporate sa world. So parami ng parami ang mga basura sa mundo. So as much as possible, wag nating ibenta na para bang candy yung binibenta natin. Kasi yung pagkain, nakakain natin. Nawawala siya sa mundo, nagiging soil siya ulit. Pero this one, yung mga damit, ilang dekada, ilang years, thousands of years, I think, para ma-decompose ang damit. Or hindi ako sure, pero ganun katagal, 'di ba? Tapos yun. Parang para hindi ka tagal sa ganung phase. You build your brand and then you do the price right. Ganon. Tsaka we've heard Miss Nikki na parang dumating din sa ganung point ang BSCO na talagang ice candy na lang ang... Oo. Lalo na, yes, lalo na nag-basics kami. Kaya we have to let go of the basics na by next year. Ayan, may darating Yes. ate. Ano ba yung suot mo ate? Ayan, Miss Nikki, ano yung suot ni Miss Nikki? Wala to. Wag mo na yan. Okay. Hindi mairit. Okay, next Eto, question. kasi feeling ko sobrang public nung nangyari last year kay BSEO. Parang sunod-sunod na issues, ganon. So, after 1 year, nung nagsara si BSEO for 2 months, 2 months yun matagal siya. How did you cope from it? Wala lang. Nandun lang ako sa kwarto kasi I'm an introvert. So, doon lang ako sa kwarto or lumalabas kami, gumagala kami, ginagala nila ako. Kasi they can feel na I'm sad. Yeah. But, hindi ko pinapakita sa kanila kasi ayokong mag-worry sila. Kasi sino ba namang gugustuhin na mag-stop ng business, diba? We lost millions
nung pag-stop namin. So we do not want that to happen, but it has to happen. Yung pag-close namin. Kasi may inaayos kami sa sistema. Kasi guys, truthfully, nung panahon na yon, aside sa yung violations, parang way na yun ni Lord. So, Para, sige, close muna kayo kasi hindi mo pala nahalata na may lugi pala kayo. Oo. Yes, actually, malaki din ang lugi namin nung time na yon. Kasi nga, nakikipagkompetensya kami sa mga sobrang mura na hindi naman dapat. Ganon, parang binababa namin yung price namin para lang maka-cope up sa super bababang price sa TikTok shop. Kasi nga, the competensya is very tight. Kaya din nag-basic si BSCO. Kaya nag-basics din kami to para may panlaban kaming mura. Kasi yun ang hinahanap mostly ng mga tao yung mura lang. But yeah, truly, may target market talaga yung mas higher tier na price. Kasi may tao talagang ayaw bumili din ng super mura. They want to belong in a certain group. May mga ganun. Ganon. Eto be, ano yun? Sige. Hindi, kasi eto, sa mga, sa mga negative comments, Ito na, negative comments pala tayo. hindi kami palabasa. Mhm. As in, di ba, miss? Hindi kami palabasa. Pero eto, actually from Reddit. Oo. Oo, from Reddit. Mga hindi mo kilala ang profile, ganyan. Mga nagtatago sa mga Ay! ganun. So, eto kasi, mga gusto lang naming parang marinig from you, miss. Ano yung take mo on this sa mga negative Comment. negative Okay, comments? sige. Gooch. So, bakit naman ganito agad yung comment? Parang ako mismo yung magagalit na ito eh. Sige. Negative comment number 1. Ang pangit daw ng tahi and fit ng mga damit. Ano sabi mo dun, Miss Nikki? Kailan yan posted? Like, 6 Parang months ago? 6 months ago. Oo, feeling ko, 6 months ago. 6 months ago. Matagal na. Mga old na issues. 6 months ago this year. Ano yun ang pangit ng tahi at Ang pangit daw ng tahi and fit ng mga damit. okay. Sa tahi, hindi naman. May nakakalabas lang na pumasa sa QC na hindi dapat. Kasi ganyan talaga guys, pag yung production is mass-produced, hindi yung konting quantity. If it's produced in a certain quantity, like 1,000, 2,000, lalo na pag pinagre-restock nyo kami ng mabilisan, like, restock na po kayo. So kami din dito sa part na to, binibilisan ang production. So ang kapalit niyan, pag binibilisan at niraramihan ng production, makakompromise talaga ang quality. Why? Because nga, binibilisan. So, ibig sabihin, yung speed, binibilisan nyo lang yung speed. So, mas higher chance na may maling nagawa dyan. Kasi nga, binibilisan yung trabaho. Second, we do not want the price to go higher. Kasi pag eto lang yung budget, eto lang yon. So, yung mga mananahe, papasok din nila sa budget na ganun, yung quality na ilalabas nila. Yes, kasi kung lalakihan pa namin ang bayad namin, of course, bibigyan nila kami ng mas magandang gawa. Pero, afford ba ng market? The answer is no. 'Di ba? So, hinay-hinay na ini-improve namin yung quality namin. Dapat siya sa price, tawag nito. Align siya sa price. So, kayang-kaya ibigay yung very high quality, but, yun nga, the price is high. Kasi, talaga, girls, walang quality na mura. Walang quality na mura, maniwala kayo. Siguro may makikita kayo sa China, but akala niyo yung quality, pero hindi yan ang definition ng quality ng naming mga manufacturers. Iba yung quality. Siguro hindi niyo pa nakita yung quality talaga na top-notch quality ng damit. Hindi kayo familiar, but iba yung quality. Walang mura na quality. Yan talaga. Tsaka binibili yan, guys. Hindi yan basta-basta parang ganito yung price ng product mo, ganito kamura, tapos biglang mag-expect kayo ng ganito kaganda yung quality. Walang ganun. It's like that. Siguro, may nakikita nyo sa ibang shops, yung price ganitong, for example, 99. Sobrang baba nun na. Pagka-receive nyo, ay okay lang sa inyo. Edi okay. Yeah. Pero if yung price na 99 na yun, may nag-offer sa'yo, same design, different fabric, it's cost, yung different fabric na yun ay magkano, 450, for example. Pagka-receive mo, dun mo makikita yung diferensya nilang dalawa. Yeah. Of course, magde-diferensya sa labor. Mas mataas ang bayad dito sa isa, sa mahal. Kasi nga, inayos ng pulido. So, at isa, yung fabric na gamit.
Yeah. Oo, di ba yung nireklamo nilang polyester. Mhm. Guys, ang mahal ng cotton. Kung gusto niyo very breathable, yung linen is original linen. Ang mahal nun. Actually, you cannot afford. And ano lang, in all honesty, Sa TikTok hindi pa market. afford ng TikTok market. Yes. TikTok market. Though may taong bibili talaga nun kasi maarte sila Yeah. sa damit. Pero, the general public, they cannot buy. Tsaka pag business ka talaga, dun ka talaga titingin sa kayang bilhin ng most of the people. Oo, so doon namin pinaposition yung self na si BSEO Yeah. sa market. Doon kaya lang bilhin, but at the same time, okay yung quality. Oo. Though hindi siya perfect, pero it's still okay naman. Kasi madami naman nagre-rate sa product, di ba? Yeah. Yeah, most of them are good. Good. May nakakalusot lang talaga na konting sa production na, ay, nakalusot. Kasi hindi din, mga tao lang din yung quality control. So, Hindi man sila promo. yes. So, at saka binibilisan pa. Isa pa yun. Oo. Kung hindi nyo kami niraratrot ng, restock na kayo, mag-restock. Oo. So, di ba? Isa din yung sa reason, guys, why si Miss Nikki, hindi talaga siya para restock. Yun siya. Saka TikTok pa. Yung TikTok, pinipilit pa kami na, ito, mag-live kayo dito. Hala, hindi pa po ready ang items. Ganun. This, syempre, nako-compromise. First, yung quality talaga. Tsaka as you all know, guys, si Miss Nikki ang mismong designer ng clothes ng BSCO. So mag-isa lang talaga siya mag-isip ng mga inspiration niya na Oh, soon meron akong meron. ka-partner. kumbaga Sample maker namin, litong-lito na siya sa Oo. mga pinapagawa ni Miss Nikki sa kanila. lahat. Ano yung isang kadugtong ng question? Quality, tahi at fitting. Doon tayo sa fitting. Fit ng damit. Aminado naman ako sa fitting na Inconsistent. inconsistent because of it is mass-produced nga. Kaya siya inconsistent. And yun nga, nakakalusot sa QC. It's the same reason as the quality. Yeah. Yeah. Kasi magkaparehas na yan sila quality and tahe and the size consistency. Size. Okay, next. Another negative comment. Sabi dito, parang inconsistent daw ang PSEO sa branding. Like, they can't decide what kind of branding ang gusto nila. That's true. Kasi at first, we wanted to do the Korean look. Kasi yun ang uso. But in this era, umuso yung basics. Yeah. Like, gusto nila basic na lang tayo. Like, hindi na masyadong bumenta yung mga unique pieces. Yeah, ang nakakasuot lang nun is yung mga maximalist, yung Yeah. mga bougie manuot, 'di ba? Yeah, the more of the kadalasan sa mga tao nagbe-basics na lang kasi nga bumabagay sa lahat. Yeah. Yeah, so we adapted to that kasi we need to for the business to survive. So nag-basics din kami. Though nag-basics kami, we still kept the designs na maximalist. Andun pa rin siya naman, the dresses, the coords, andun pa rin, hindi siya nawawala. Pinair lang namin sa may basics na. Yeah. Yes, kasi hindi we need to survive sa kompetensyang sa market na sa clothes. Yes. And I think sa branding, kasi diba parang sabi, inconsistent yung branding. Kasi experience nyo, anong age si Miss Nikki nag-start ng BSEO? 19 years old. Ano ba ang ng 19 years old? Yeah, Diba? pero the branding, it changes through time. Yeah. Yeah, for example, Nike. Iba ang logo ng Nike nung ganitong year, nag-iiba sila in every ganitong year, 'di ba? Ang daming logos na dumaan, ang daming branding na dumaan. Yes, ganun talaga. For mag-adjust talaga sa sa kung anong era nandito tayo ngayon. Of course, the business or the brand has to adapt. Yeah. Okay, perfect. Divine. Perfect. Kumbaga, depende yan sa taon kung anong ngayon, in ngayon. Oh, Sa yung designs Market. dapat Yeah. mag-adapt din. dapat nag-a-adapt din talaga yung brand. Pero, yun nga, specifically, sabi ni Miss Nikki, sooner magkakaroon talaga ng parang certain Yes. kinds of niche. Or parang, Ito new na yung styles niche and namin. designs. Oo. Yeah, ito na yung niche. Ito na si BSC. So, be ready ang mga bulsa din. Kasi, syempre, Oo. Kasi parang part din dun, Miss Nikki, di ba, syempre, pag magkakaroon tayo ng sariling niche ng brand is, syempre, yung prices. Prices tumataas din. Pero we will not bigla you guys We will do it slowly. Yeah. Yes. For this question, Miss Nikki, sabi dito sa mga negative comments natin is, not worth it daw ang mga price ng mga damit nila, to be honest. Madami naman tayong reviews
no, na worth Na worth it. Yes, mas marami naman sila kaysa sa mga nagsasabing hindi. Yes. So, kasi pag hindi, aalisin agad yan ni TikTok yung product. Ibig sabihin, may something wrong sa product. Kaya maraming nagne-negative review. Yeah. So far, okay naman. Mas marami naman ang positive kaysa negative. Siguro sa mga nagne-negative lang. Kasi sa, based sa reklamo, na natatanggap ng chat support, CSR, unang reklamo nila, hindi bagay sa kanila yung damit. So, ang matik agad na buntong Ang buntong ng... buntong ng galit nila, tinuturo isang item. Pangit ang item, hindi bagay sa kanila. Ganon. So, yun naman, yun ay dahil sa body type nila. So, hindi naman natin yun ma-change, di ba? So, yun lang. Dapat, as a buyer, alam mo kung anong bagay sa'yo, ano yung hindi. And second, yun nga, may mga nakakalusot na damages, may stains, ganon, which is, we can refund it naman. We can return or we can refund. Ganon. And yung iba, parang nag-rate sila ng hindi maganda. Kung may certain expectation sila sa tela ng damit, may ini-imagine sila, ganito ang tela nito. Pero, hindi naman tayo nagkulang sa description ng item sa fabric niya. Andun parate, always sa live, na nasasabi na ganito ang tela niya. Lalo na sa cotton linen, no white. May mga nagsasabi, ang nipis naman, white po siya, ma'am. Wala pong linen na makapal. Actually, kahit original linen pa yan, manipis talaga yung linen. Yun sa amin nga double line na yon, hindi man kita ang panty pag kami ang nagsusuot. Pero nasasabi pa rin niya na manipis. Ganun kabal ba ang gusto? Parang ganun. Parang hindi mo talaga masasatisfy lahat. Yes. Ganun. Tsaka factor din talaga yung fabric. Talagang depende sa fabric. Ano yung color din, ganyan. Sa undergarment. Undergarment. Yes, ganun. Parang, pero naman, we are improving our quality always. Yes, and we will improve that pa sa next coming year. Yes. Okay, ito namang question na to. Ito hindi siya question. Ano siya, parang ganun siya. Sabi dito is, be a CEO and their suspicious labor practices. Walang ganun. Wala pang ganun. Kasi parang nag-start niyan nung nagka-issue about sa live host na umalis. Yung mga live host na patak sa tawag yan, Batak sa pagsasalita sa social media. matalak. Nag-start yun nung maraming nagtatalak-talak na hindi naman totoo. At yan, hindi nga sila nagbasa sa contract na pinirmahan nila. So yun, the contract is freelance. So, yun na yun, matik. They are freelancers, so yung sweldo is based on the project. Per project siya. Or like per month, kung anong usapan nyo sa client nyo. So, actually, I am their client. And tinain ko pa sila to be my contractor. Yes. Para i-provide sa akin ang services nila. Ganun ang dating nun. So, in terms naman sa mga, namin, sa ibang empleyado, hindi naman kami nagkulang sa 13th month, sa bonus. Lahat naman may benefits naman. Pero nga lang, we have some, tawag na to, per piece. So, hindi siya empleyado talaga. Like, per piece sila per damit. So, iba din yun sila doon. Pero paldo-paldo sila. Nakaka 1,000 yun per day. Kasi okay kami magbigay ng presyo. Yeah. Hindi namin sila binabarat na parang kasi sa Taytay, parang isang item, isang basic top, 5 Gs. Ganun lang. Anong kakainin ng mga mananahi? Kawawa naman. Diba? Kaya medyo mahal din ang price namin kasi nagbibigay kami ng tamang presyo. Yes. Kaya minsan din kasi may mga mananahe na mas prefer nila yung per piece and not the kasi totoo lang, mas papaldo talaga pagka per piece. Yes. And pag tinatanggap, pinapapili namin, do you want per piece or do you want daily? Ganun. So may choice sila. May choices naman. So may siya, parang meron kaming per group sa mga mananahe namin na okay, dito yung empleyado sila and then dito yung per piece. Yeah, most of them nag-per piece na lahat. Kasi nga, sila, laki ng kita doon. Lipat na sila doon. Tsaka don't judge guys yung mga brands na mahal ang presyo kasi talagang nababayaran ng tama ang Mga tao. Yes, ganun yan. Pag mahal ang brand, ibig sabihin, maganda sila magbigay o magsweldo Yes. sa tao nila. Yeah. And malalaki din ang overhead expenses niyan, kaya sila mahal. Ganyan yan siya. Okay. Sige, next question.
May mga nagsabi daw sa comment na may mga di pa sila nababayaran na salary. Si Raid kahapon. Tsara. Sila yung nakalimutan. Pero wala, guys, wala. Hindi ako mahilig sa delayed payments. May delay, of course, meron. Lalo na pag nagtrabaho ka sa kumpanya talaga. Hindi talaga yan na-release in every 15th and 30th. Meron talaga yung delay, like 2 days, 3 days before ma-release. Kasi maraming pagdadaanan yung process ng pag-release ng pera. Lalo na pag company siya. Hindi siya direct. Ako direct ko pang pinapasa kasi nag-hire pa lang tayo ng HR and everything sa finance team. So yeah, ako pa lang ang nagpapasa, so direct. Pag dumating ang araw na kompleto na yung system, may management na, syempre, that's not, natural lang yan. Pero walang ganun na issue na, may hindi ako nabayaran na chibaret, wala. Over yun, pag wala. I think it connects with the another negative comment earlier sa suspicious tawag nito labor practices because of the issue before Sa live host nga. sa live host. Kasi Yeah, silang nagsimula nun. hindi Nagpakalat ng mga hindi naman totoo. Yes. Hindi mapigilan ng big na mga babaeng ito, di ba? Naghihiyaman sila sa back of the stage. meron tayong mga audience. Thank you so much, Miss Nili, for saying Yes. Kaya ganun, guys, sa social media, huwag kayong putak ng putak. You first, you think before you comment. Kasi hindi lang sa kanila, pero sa lahat, no, sa lahat sa atin, lalo na yung mga bullying kineme. Ang galing mang drag ng mga Pinoy. Lalo na pag may negative, hindi lang nakikita yung positive. Pag may negative, pagpipistahan ka agad, huwag ganun. Tsaka Yeah. hindi siya parang hindi siya sa no both sides. Pero sa talaga, ikaw na, for example, ikaw, empleyado ka or mag-a-apply ka sa isang brand, make sure you read your contract properly and you understand Mhm. properly din. Kasi- Tingnan mo talaga. Yeah, kasi you have the choice not to sign. Yeah. Yeah, if you have read it. Pero pag hindi mo binasa, nasa iyo na yun. Diba? Tapos pinirmahan mo pa. Mali-mali ka. Yes. Tsaka, ang freelance talaga, guys, wala talagang yan. SSS, pag-ibig, wala talagang ganyan. And wala siyang separation pay. Wala. Kasi mataas ang bayad. Yeah, pagka-freelance. Pagka freelance, mataas ang bayad. Pagka hindi na freelance, like kayo, empleyado na, hindi na ganun kataas. Yeah. Ganun din yung niya. So parang lang din. Mhm. Same lang din. Mm. Okay, next question tayo, Miss Nikki. Itong question na to is connected siya sa mga naging past issues natin sa BSCO with the branding and everything. Ganyan. Ito yung question. Sabi nila, local branding daw. Local clothing brand daw ang BSCO na support local, pero yung mga model naman daw is mga AFAM. At yun tayo na umusbong miss yung mga AFAM mo na models. Okay, ito yung time. Ayun. Yes. So, ayun. We never asked for support local. Parang, I never campaigned for support local kineme. Kasi guys, if you say local brand, hindi ibig sabihin yan, you are tied to the Philippines forever. Ibig sabihin ng local brand, the brand is born dito sa Pilipinas. Yun lang ibig sabihin nun. And, for example, si Charlotte Folk, we have a lot of brands that tawag na to, nag-use ng models na From other countries. from other countries, hindi lang Western. Why are they so pressed sa mga Western? Marami namang ibang lahi na ginagamit, hindi lang Western. Yon. So, nung time na yon, wala akong naisip pa. Hindi issue siya sa akin na ang nakuha ko ay kasi may sinusundan nga kaming peg. It's a Vietnamese shop. Yeah, alam mo, maximalist talaga. yes, yun yung peg namin na gusto. And usually, yung ginagamit nila is mga Amerikanang features, Caucasian. And yung makeup is Douyin. Ganun yung, di ba, gusto nila mag-shop sa Vietnam, pero they say, bakit Western na? Saan? Hindi ko maintindihan. Parang na hindi hindi aligned yung prinsipyo at yung gustong bilhin, di ba? So, ganun. Ano naman siya? Hindi sa inaano namin ng Pinoy. Meron namang magagaling. Pero sa time na yun, yung gusto kong Pinoy, nakuhang-kuha ang aesthetic ng BSCO. Wala. Hindi available. At kailangan na namin mag-shoot sa time na yon. Hindi na namin pwedeng i-push back. Kasi nga, wala na kaming pera. Uy! Ay, dapat mag-release na kami. Atat na kami mag-release. So, we cannot push it back. So, kasali nga dapat si Angelica nun. Pero hindi. Parang nakalimutan ko ano yung reason.
Bakit di nasali si Angelica? Lock in sa Lock in sa ibang brand. Ano ba yun? Parang ganun ba yun? comeback. Hello, Angelica. Ano nga yung reason? Ba't di ka nasali? Naka-lock in, yun nga. Naka-lock. Naka-lock in nga siya sa ibang brand. Hindi niya kami naantay nung time na yun. So, yun nga. Kasama dapat siya noon. May isang Pilipino. Actually, yung isa, si Crystal Ball, is Filipino. Yeah, Cebuana siya, guys. Cebuana yun, Bisaya yun. And Kailami, like, we are acquaintances ni Crystal Ball. Kaya kinuha ko siya. And nag-audition din siya via email. Doon ko siya nakuha. And then, the isang girl, kasi wala akong mapili na sa ibang email ko. Kasi yung iba, ang nire-rate is 40K. We cannot afford it. Oo, pero hindi pwede po. Sorry po. Kasi pakakala nilang, ay, malaki tong brand na to. Parang, ay, Kasi parang ang ingay natin before. oh, tapos yung mga models, pag ina-ask ko sila, ang lalaki ng rate nila. Hindi naman, wala namang experience to, pat ang laki ng rate, ganon. Parang, nawindang ako, ha? Sa ano na lang ako maghanap? Agency. So, doon ako naghanap sa agency. Kadalasan ng sa agencies, mas marami ang mga ibang lahi. Kasi nga, sila ang mabenta. Oh, hindi lang yan dito, pati sa, for example, sa Korea. Ang mga brands doon, naghahanap din ng ibang lahi. Yeah. Hindi lang Koreans yung kinukuha nila. Kasi nga, yung dating kasi, pag may ibang lahi, parang kang international. Yeah. Kahit hindi naman. Parang ano lang, for the vanity of the brand. Ganun lang ang gusto namin mangyari sana nun. Na parang, uy, upgraded. Ganon. Pero yun, hindi naman intention to degrade the Filipinos. Wala namang ganong intention. Yeah. Tsaka it's not just BSCO yung nag-gano na. Even makeup brands. Local makeup Ang brands. dami, pero na-shock nga kami, ba't kami lang? Ba't kami lang yung tinitira nyo? Kasi yung ano ko nun, kami ang tinitira nila kasi wala lang ni Angelica and Damon and they are fanatics talaga. So, kaya na-whirla sila, galit sila. Para bang, ano ba yan, BSO, hindi na kayo relatable. I'm sorry po. Pero yun ang goal namin, na hindi na super relatable, but still relatable, but not so super naman. Yan. Tsaka factor din dyan yung, yun nga, sabi nga ni Miss Nikki, yung budget ng mga models. Uy, we na need to dapat budget, Yeah, Oo. kasi kukuha dapat siya ng Filipino model which costs 40,000, which is, kasi guys, may nakalaan na budget for marketing na dapat ito lang talaga yung dapat i-allot na budget for this kind of campaign, shoots, ganyan. Nakaano yun lahat, nakalista yun lahat na ito lang ang dapat gastusin for these kinds of campaigns. So yun din, isang factor din yun sa isang brand na dapat nakaalat talaga ang budget. Yeah. Hindi siya basta-basta guys, nakukuha lang kami ng Oo. Mahal, super mahal. Kasi maapektuhan ng price. Yeah, tsaka ang ano kasi nila sa brand is parang waldas lang ng waldas ng pera. Hindi po kami malaking company na pwede magwaldas-waldas lang. Oo. Yung doon ako na-pressure, ano bang paningin nyo sa amin? Pen shop ba kami? Parang big time ba ang BSEO? Hindi naman po. Kaya in-explain ko doon sa explanation video ko. Hindi naman po kami big time. We act like big lang. Pero hindi po kami big time. Small pa lang po. At saka even big companies, even big brands, meron ding mga budget yan. Yes, may budget. May budget. Mas higher nga lang. Pero, yes. And sooner pa yan sa BSEO, okay? Yeah. Sooner. Hinahinay lang po. Hinihintay lang tayo. Oo. Dito ba lang tayo? Aakit pa tayo dyan. Yes. last, ano to guys, actually hindi siya question, parang comment nila regarding to sa live namin kay BSEO. So sabi kasi dito, bakit daw tinatakpan ng pusod sa live? Sabi nila, may mga pusod fetish daw ba ang mga viewers? Over naman sa puso. Walang ganon. Walang ganon. Ano siya, ma-short lang ang answer is, ma-violation po siya pag may nakitang ganon. Yeah. Yes. Tsaka na-warningan na kami niyan. Kasi nakailang violation na nga kami, ulitin pa ba nga namin, di ba? Scared talaga kami guys sa mga violation kasi before nga, factor siya why nawala yung shop before. So, very careful na kami. Yung top kasi na yon specifically, I think yung brain top. Oo, so kita talaga yung pusod. So, Nasa red. Actually, nasa red na siya nakita. Oo, confirm. Yeah, tapos may video pa may video pa, may picture pa pala na, may picture na. Sila Angelica. Si Angel, nakatakap yung puso. Oo. Sabi ko, baka daw kasi makaba. Baka daw may lupa, ganon. Pa sa loob, tinakpan na lang. Over naman sa mga, naman. Yeah. Over. Na para ba? Eto talaga feeling ko, hindi to mawawala sa kada release ni BSEO. Talagang, mababash talaga si Miss Nikki palagi because of this.
So, sabi dito, lagi daw out of stock ang mga pieces pag release sa live pa lang. Tapos, wala lang natitira sa BSEO curve. Aww. Oo. Iyak naman sa atin yun. Wala lang pang live. Oo, that's true naman. That's Yeah. true naman. Kaya kasi I'm not confident with the designs when it comes to bigger sizes, when it comes to curve. Kasi nga iba din ang taste nila, Yeah. you know. Iba din ang taste ng mga nasa bigger Mid-size sizes. to plus size. Yes, kaya hindi ako kampante na magparami ng Yes. stocks there. Pero don't worry guys kasi we will revive naman. On the works na ang pag-revive sa BSU curve. Kaya iba din yung design natin doon and dapat i-make sure namin na bet nyo talaga Yes. yung design. Tsaka kami magpaparami ng stocks. Oo. Yes. So, hinay-hinay lang, guys. Inay lang. Ayun na. That's it. Yeah, that's it. We are done with Bye. our guest for today. Thank you so much, Miss Nikki, for our guesting the SEO podcast. Ay. Na parang hindi siya yung may-ari nito. Thank you naman, Miss Okay. Nikki. Thank you so much guys. This is our first podcast. Yeah, we'll upload on YouTube. Yes. At Snippet on TikTok. snippets on TikTok. Yes. And guys, marami pa kayong aabangan kasi meron pa tayong mga issue-shoot na podcast sessions. Hindi lang si Miss Nikki ang i-guest natin dyan. Dahil magkakaroon pa tayo ng maraming guests. Yes. And aabangan nyo yan by January. Yes, baka kayo yung sunod na guest. Kasi mamimili kami ng guest from the viewers. Wow. And dapat active to. Like, Yes. gusto namin i-sustain tong sustain. Okay. Yes. Gusto namin ituloy-tuloy tong podcast because It's one of therapeutic. Yes, it's also one of our way to connect with you guys, Mhm. ng mga viewers or buyers ni BSU. Yes. Para din mas makatawag nito, mas makarelate sila sa atin on a deeper level. Yes. And si Miss Nikki din ang pinaka-main host natin for our podcast. Sa lahat ng Sometimes. Not always. Yes. Pangihila namin siya sa schedule niya. Yes. Miss Nikki, bumangon ka dyan sa condo mo. Hala, Ay. pinuntahan mismo Oh, ka. bumangon ka dyan, mag-ano tayo. Ay, ayun. So, goodbye Okay, everyone. that's all guys. Bye. Bye.